Okay, let's proceed with the next item. No? Situation number 2. From the given floor plan, the following data are obtained. You have the dead load, 4.8 kilopascals. Weight of the slab included. You have the live load, 2.9 kilopascal. And your strength requirement is 1.2 dead plus 1.6 live. Dimensions and stresses. So for beam B by H, you're given the dimension. Clear concrete cover to slab reinforcement is 20 mm. Slab reinforcement is 10 millimeter diameter. Slab thickness is 100 mm. You're given S1 and S2 to be 2.8. So this is 2.8. Okay. And then L is 6 meters. Okay, so before I proceed, actually guys, this example is taken from a past board question, no? Sa totoo lang, lumabas ito nung mismong board exam ko. Okay, nung May 2013. Okay? And after that, no, medyo recurring ulit siya sa board exam, no? Paulit-ulit lang siya lumalabas, naging sa iba-ibang taon. Pero iba-iba syempre yung given, iba-iba yung tanong, pero same idea or concept yung gustong i-instill ng examiner. Okay, so dito pinapagamit pa rin ulit yung coefficient method or yung approximate method to calculate yung mga moments and shear. Alright, so sa unang question, determine the ultimate negative moment of the slab at the span bounded by FGHK. So yung slab ang pinag-uusapan. Bali, itong slab na to ang sinasabi niya. Yan, yung slab na yun ang i-analyze natin. So ano din ultimate negative moment dyan? Okay, so para malaman natin kung ano yung maximum or ultimate negative moment dyan, so what we would do is, first of all, analyze um, paano ba ang magiging distribution ng load ng slab na to. Okay? So pansinin niyo na yung slab natin, actually lahat ng slab pare-parehas lang. If you take yung ratio ng long span to short span or short span to long span, mapapansin nyo, yung doble nito, no, ay hindi lalagpas dun sa isang span. So, ibig sabihin, one-way distribution ito, no? So, if you take the short span to the long span, that is 2.8 over 6. So, approximately, this is less than 0.5. So, therefore, yung lahat ng slab, one way. Okay? Although itong pinag-uusapan na to is may kinalaman lang doon sa redistribution ng slab or ng load sa slab papunta sa beam, pero importante din siyang maintindihan so that we could know or we would know that the ACI coefficient is or etong table na to would be applicable. No? Take note, etong table na to, kung mapapansin nyo, nakalagay doon sa title niya na pwede lang siya for one-way slabs. Okay, pwede lang siya for one-way slabs. Okay. So, ngayon, paano natin i-analyze yung slab na yan? So, to analyze the slab, usually what we do is we consider 1 meter width, no? We consider 1 meter width. So, bali, ito na yung thickness ng slab. Bali, ito na yung magiging depth natin. Tapos, yung gagamitin natin na width for bending would be 1 meter, no? Assuming 1 meter width. Pero, ang next na question dito, paano ba yung magiging bending ng slab? So, dito ba yung bending nung, kasi 1 meter, kunwari, ito yung slab mo. Kukuha ka ng slice ng ganito di ba? So, ang tanong ay, ganito ba yung pag-slice or sa kabilang direction? Yun yung tanong dyan. Alin yung direction ay ko-consider ko? Paano ba magbe-bend yung slab natin? No? Well, dahil alam natin na ito ay, um, so, dahil alam natin na ito yung shorter span, no? No, ito yung shorter span. Um,
tatandaan nyo, sa short span magbe-bend yung slab. Okay? Sa short span magbe-bend yung slab. So, ibig sabihin, yung bending natin sa slab is parang ganito. Magbe-bend siya dyan, magbe-bend siya dyan, and so on. So, hindi dito, hindi sa long span, no? Okay, so dito sa short span, lagi yung bending ng slab. Okay? And actually, nung board exam ko, dyan ako medyo natagalan. Kasi ang naiisip ko nung nagbo-board exam ako, dito yung ano, dito siya magbe-bend kasi dyan siya mas mahaba. And paulit-ulit yung sinasolve sa exam, buti na lang kanyo, wala sa choices yung kapag ginagamit ko yung long span. No, buti na lang, wala. So, ngayon, nung sinubukan ko yung short span, ayun, no? Kasi nga naman pala, kapag ka-slabs, ang laging may dala niyan, no? Ang laging magdadala is yung shorter span, hindi yung long span, no? Kasi yung long span will be redistributed um, to the beams. Okay? Kaya dito lagi yung ano niyan, bending niyan sa mas maiksi. Pag ganyan. Okay? So, kuha tayo ng isang slab. Ito, kunin natin to. Okay, assuming 1 meter width. Okay, 1 meter yung width. Ganyan, no? Okay, so kapag tumingin tayo sa section na to, hindi tayo tumingin ha, sa section na to. Okay, sa section na yan. So makikita natin yung slab natin, ganito ang itsura. Sa dulong kaliwa dito, may beam. Yung beam BC. Tapos slab. Tapos another beam. Ito naman yung beam FG. Okay? Another beam. Ito naman yung beam JK. And then ito yung huling beam. Ito naman yung beam NO. Lagyan ko lang ng pangalan para malinaw. Ito yung beam BC. Ito yung beam FG. And then ito yung beam JK. And yung beam NO. Ayan. Okay? So yan yung slab natin. Okay? Tapos ang cross-section ng slab, cross-section, no? So ganito lang siya. Okay? Yung width natin, inassume natin na 1 meter. Okay? Tapos ito yung thickness ng slab. Which is, ano bang thickness na to? Ito, 100. Okay? Ganyan, no? Yan yung cross-section ng slab. So ngayon, ang tinatanong sa atin, ano yung ultimate negative moment sa slab dun sa span FGJK? So bali, ito yung pinag-uusapan natin na span. Nasaan na yun? Ito, yung sa gitna. Bali, ito yung span na pinag-uusapan natin. So ano daw yung ultimate negative? So sigurado tayo yung negative niyan dito mag-uupur, no? Okay, so ngayon, kunin natin yung mga span. So dito na lang. Clear span. Okay, so dahil pare-parehas lang naman yan, no, pare-parehas siyang 2.8, so pare-parehas lang din ito ng clear span. Pero take note, hindi yon 2.8 kasi yung 2.8 center to center. So ibabawas pa natin yung width ng beam, no? Bali, lumalabas kasi dito, halimbawa ito, dito kalahati ng beam. Ito naman, kalahati din ng beam, ibabawas tayo. So parang magbabawas tayo ng isang beam. Dito naman sa right side, kalahati ng beam, sa left side, right side, kalahati ng beam. So, isang buong beam. So, therefore, dito ko na lang lagay, yung LN natin will be 2.8 minus yung width ng beam, which is, ito, 0.3. And that gives us LN is equal to 2.5 meter. No? Ayan. So, 2.5 ito. Okay? So, ngayon, balik tayo dito. So, pinapahanap muna negative. So, dahil negative moment, dito tayo titingin. So, interior face. Actually, guys, kapag slab po ang pinag-uusapan, dumiretso kayo dito.
Okay, dito kayo dumiretso. Sabi dito, face of all support satisfying A and B. Okay, yung A, so zoom ko lang ha. Ayan. Sabi dito, A, slabs with span not exceeding 3 meters. So kapag daw yung slab mo, hindi lumagpas ng 3 meter yung span, ito na kagad yung gagamitin natin. No? Ito na kagad. Sa lahat ng span, no? And kung ibabalikan natin ngayon yung yung slab natin, 'di ba ang span ng slab natin, actually we are looking at the clear span, no, is 2.5. So hindi lumagpas ng 3 meters. So dahil hindi naman lumagpas ng 3 meters, applicable ngayon 'to. Okay? So sir, paano kung hindi yan applicable? Halimbawa, yung slab ko lagpas 3 meter. Okay lang. No, dito ka natitingin ngayon. Saka ka ngayon dito titingin. Okay? So ito kapag ka matik yan, kapag ka yung slab mo within 3 meters, ito na kagad yung negative moment natin. So ayan na kagad yung negative moment sa lahat. Dito, dito. Okay, lahat yan, no? WU ln squared over 12. Okay? So, and dahil doon, we can now answer the question number 1, no? Negative moment lang naman dun sa dito sa naka-highlight eh. So, WULN squared over 12. Kaya lang, kailangan nga pala nating i-factor, no? So, ngayon, bago tayo makompute yung W, remember, yun eh, uniformly distributed load. So, ang binigay sa atin, floor loads, na kilopascals. Okay, so to calculate, dito na sa taas, to calculate the unfactored uniformly distributed dead load, that would be yung 4.8 kilopascals. Imumultiply lang natin nung neto, okay, nung spacing. Okay, so para maano sila, ma-distribute, no, ma-redistribute. Okay? Ay, hindi pala. Sorry. Pag beams pala yan, guys, pag beams. No? Ano pala to? Slab nga pala pinag-uusapan natin. Okay, so actually, multiply mo lang ito dun sa width nito. Na para yung yung floor load na yan, ma-distribute dito sa span na to. Para dito siya ma-distribute. Gusto gusto kasi natin dito mapunta yung load. Okay, so anong gagamitin? Ito, no, yung 1 meter. So actually 1 meter lang yan. Kilalabas 4.8 pa rin kilonewton per meter. So ganun din ito, 2.9 times 1, that gives us 2.9. Okay? So therefore, our WU will be 1.2 of the dead load plus 1.6 of the live load. So that gives us 10.4. Okay? So meron na tayo ng WU. So therefore, our maximum negative moment would be WU 10.4 times LN. So guys, supposedly no, dahil pinag-uusapan natin either ito or ito, kung ito ang pinag-uusapan, yung LN natin ay average ng span na to at saka nung span sa kaliwa. No, average. Pero di ba equal lang naman sila. So kapag in-average mo 'yon, parehas lang din 'yun dun sa LN. Kaya hindi ko na siya i-average. Ito na kagad, no? 2.5 over 12. So that is 10.4 times 2.5 squared over 12. So that gives us 5.42. Okay? So for number 1, approximately we have 5.41 here.
Okay? Next, determine the ultimate positive moment. So this time, kailangan ko positive moment. So balik tayo sa ano natin. O, dito naman tayo titingin kasi positive ang hinahanap. Okay, location, nasaan? End span ba or interior span? So balikan natin. 'Di ba, ito yung end span, ito yung end span, ito interior span to. At ang pinag-uusapan kasi natin dito interior span. So dito tayo. Tapos sabi sa interior span, kahit saan daw, ibig sabihin all is WLN squared over 16. Okay? So ibig sabihin, yung maximum positive moment dito will be WULN squared over 16. Okay? And kumpletuhin lang natin. So, paano naman po yung dito sa kaliwa siya sa kanan? So, well, dito yan mag-fall sa end span. Okay? Tapos, depende kung ano siya, discontinuous and integral with support or discontinuous and unrestrained, no? So, dito wala namang sinabi na yung beam dito sa BC ay ano, hindi kagaya ng ibang yung previous problem, no, na hindi daw kaya ng torsion, no, yung BC. So, dito wala namang sinabi, kaya it's safe to assume dyan na ano siya, integral with support. So, WLN squared over 14 yun. Ganon din dito. Okay, so pag drawing mo yung ano mo dyan, moment diagram, ganito. Ah, okay, so yun yung itsura ng moment diagram. Okay? Anyway, ito yung sagot natin, no? Itong nasa gitna. So number two, the maximum positive moment for the span or for the slab FGJK would be WULN squared over 16. And that gives us 4.06. Okay? And then lastly, number three, determine the maximum spacing of the 10 mm diameter bars as prescribed by design codes. So, ito number three na to, kailangan kabisado natin dahil nung lumabas ito sa board exam, hindi naman given yung code, no? Anyway, maiksi lang naman yung code dito. Ang maximum spacing lang daw ay, no, slab reinforcements. Okay, yung maximum spacing. Okay, is whichever is smaller between 3 times the thickness of the slab and 450. Okay, whichever is smaller. So, ang thickness ng slab, di ba, 100. So, this gives us 300. And this is smaller than 450. So, therefore, sagot natin, maximum spacing would be 300. Okay, that is letter B. And that's how we solve this problem.